Now we are going to try this sample answer sheet that we have for Early Language Literacy and Numeracy Assessment, or ELNA. We are going to begin by writing the names. So sa pangalan, magsisimula tayo sa last name, followed by the first name, and of course, middle initial. So lahat po yan dapat ay capital letters. So for example, your apelyido is Santos. So you're going to write it this way, tapos yung first name mo. Example, you will have Mary. Pero kapag dalawa o tatlo na yung pangalan, be sure to have your space. And that is also very important because later on, gagamitin din natin yung space na yan sa mga boxes. So, kunyari, ikaw si Mary Jane. Ang iyong middle initial ay letter D, De La Cruz. Middle initial po, ito po yung simula ng apelyido ng iyong nanay. Yung original na last name ng iyong nanay. So, bago siya nag-asawa. So, itong Santos, ito yung apelyido ng iyong ama. But for those kids na walang father, so wala din silang middle initial na ilalagay kasi yung apelyido ng mama nila yung nasa last name. Now, the same thing will go to this side here. Last name, first name, at saka middle initial. So, sa last name, kopyahin mo lang yung isinulat mo sa itaas. 1 letter per box. So you have 1 letter per box. And the same thing will also go for your first name. Kukopyahin mo lang din yung pangalan mo. Tapos yung space, isang box po yun. Ayan. So you're going to write it this way. Tapos, yung middle initial mo. Kung mayroon ka ang middle initial, wag nang lagyan ng tuldok. Then, you are going to shade according to the letters na meron doon sa apelyido mo at sa pangalan mo. So, for example, letter S itong nauna kasi Santos nga. So, you're going to look for S. Tapos, isi-shade mo siya. Hahanapin ko si letter S. Isi-shade ko siya. Letter A para sa Santos. So be careful on your shading because baka hindi basahin yung answer sheet mo kasi mali yung pagka-shade mo. So please be careful with that. Dito na tayo sa pangalan kay Mary, letter M, letter A, letter R. Talagang naka-align yan ha. Tapos letter Y. Since may space tayo, wala tayong easy shade. So, dito ulit tayo sa letter J. Okay, letter J. Letter A. Tapos, letter N. Wala, yun ang hinahanap ko. Tapos, letter E. Dito na tayo sa middle initial. Ayan. Now, let us go downwards. Yung nasa lower portion na ng ating first page ng answer sheet. So, we have here the gender. So, kapag kalalaki, ang ikiklik mo ay male. Pero dito sa example natin, si Mary Jane ay isang babae. Kaya ang ating ikiklik ay female. Ito po yung tamang shading po. So, bawal ang paglagay ng check, paglagay ng X, or yung hindi fully shaded na mga circles. So, the question now is, did you complete grade 2 in school year 2022-2023? So, kung hindi naman nakatigil sa pag-aaral yung bata, so, the answer would be yes. Tapos, depende na rin kung taga-central school pa kayo o hindi. So, sa elementary school type, kung central school kayo, ikiklik nyo yung central o pilot elementary school. Kung hindi naman, katulad sa amin, yung Igpit Elementary School,
non-central elementary school yon. So, i-click ko lang itong non-central. Kung kayo ay nasa syudad, urban ang type of school or community. Pero dito sa amin, since probinsya kami, so ilalagay ko rural. Ang region, anong region kayo nabibilang? So, Misamis Oriental kami, kaya region 10. So, ilalagay din natin yung division natin. 06 yata yung yung code. 1 number per box. Tapos, syempre, isi-shade ko ulit siya. 0. Tapos, 6. School ID namin, 1, 2, 7, 8, 3, 9. Tapos, yung school ID in grade 2, kung transferee yung bata, ibig sabihin, mayroon siyang ibang school. Lumipat lang siya ng school. So, grade 3, dito siya sa Igpit. Yung school naman niya sa grade 2 ay iba. So, magkakaroon siya dito ng ibang school ID. So, si teacher yung magbibigay ng school ID ng bata kasi nasa kanya yung record. So, halimbawa, si Mary Jane pala ay isang transferee. So, si Mary Jane ay galing sa, kunyari lang to, hindi ko to alam. So, 4, 5, 0. So, kunyari ito yung code kasi galing siya sa private na school. 236. Yan. Halimbawa lang yan. Hindi ko alam kung may paaralan bang ganyan. Tapos, yung learner reference number naman, yun yung naka-register na number niya sa kanyang LIS. So, halimbawa, 127,839. Ano naman yung digit? Yun naman yung isi-shade natin. So, 1 column per digit po or number. So, yun din po yung isi-shade natin. Just like dun sa pangalan. So, also same thing here. Ito na tayo sa quarter 3 grades in grade 3. Ibibigay ng teacher nyo yan. Halimbawa, isa kang honor student. So, 90-90 lang. Shade lang ulit natin yan. Dito naman sa how many are you in grade 3 class, I think mali itong answer sheet. Siguro nga this will be modified na doon sa final. So actually this is sample only. Ilan kayo doon sa classroom nyo, yan yung ilalagay. Si teacher din yung magpo-provide niyan. Tapos yung birthday ni Mary Jane. So halimbawa na lang si Mary Jane ay ayan, ipinanganak noong September. So, pinanganak siya noong September 15. Tapos, sa taong, halimbawa, 2015. So, kung 2015, ang isusulat mo ay yung last 2 digits ng year. 2015, ang last digit ay 15. So, kaya isusulat din niya 15. So, the same thing will happen. You are going to shade. Itong ginamit ko dito, syempre naka-blue ink ako para lang ma-emphasize yung pagsusulat natin. But you are going to use your pencil. At dapat, mas maigi na gagamitin ninyo na pencil ay number 1 or number 2. Tapos na tayo sa first page. For the second page, dapat alam mo kung ikaw ba ay isang 4-piece o hindi. So, halimbawa na lang, itong si Mary Jane ay 4-piece member pala siya. So, i-click niya yung yes. Do you belong to any of the following classes in grade 3? So, special science class, special educational class, class under Miss Sosa, class in a BRAC, alive madrasa class. If you are not familiar with those, ibig sabihin, hindi kayo kasali ng mga inilista na classes. So, normal class lang tayo. So, wala tayong i-check dyan. So, mother tongue tested. So, sa amin, dito kami sa Sinugbuanong, Bisaya. So, ito, sana may reviewer nito, ano? There are 18 questions to answer. This is examinee's descriptive questionnaire. Ito ay patungkol sa inyong pamilya. So, kung ilan kayong magkakapatid. So, about your mother and father, kung ano ang kanilang mga trabaho, kung meron kayong
Anyway, you're just going to shade and the examiner will also help you with that. Yung test booklet ibibigay sa inyo para sa English, dito niyo isasagot. Dito naman para sa Filipino, sa mother tongue natin na sinubuanong Binisaya. So mayroon tayo dito. And Filipino numeracy. Ito po yung mathematics natin. Okay? We are now down to the last portion. So, kung natapos na tayo dito sa itaas, itong mga pinaggagawa natin sa buhay, dito naman tayo sa huli. So, the last portion will be name of school in grade 2, address of school in grade 2. So, halimbawa, dun sa isinulat natin kanina kay Mary Jane, so si Mary Jane ay galing sa ibang school, ano? So, nung grade 2 siya. So, halimbawa, itong school niya, pangalan ng school niya, halimbawa lang ito ha, Smile International School, di ba? Ang saya naman ng pangalan ng school niya. Tapos ilalagay natin kung saan yung school na yon. Halimbawa, yan ay sa Smile Street, Cagayan de Oro City. Ayan. So, bahala na kayo maghanap saan yung Smile Street na yan. Siyempre, City of Golden Friendship yan. So, yung name of school in grade 3, ito yung present school natin. So, sa amin, Igpit Elementary School. The exciting part is dapat makakalagay ang mga bata ng kanilang signature dito. Examiners signature. So, dito sa portion na to, yung ginagawa ko minsan, pinapasulat ko lang sa kanila yung pangalan nila in cursive. So, pwede na yon. Pangalan nila in cursive. Examiner signature na yon. Basta sila yung may sulat. Okay lang po yun. So, I think that's it.